Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Kumusta kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Hope you're in good health. Uh, this is Justin, Talk News PH. Um, Maraming salamat sa inyong pagdalo sa hapon na ito dito sa channel na to. Uh, Unang-una, I would like to request you to subscribe and like. Isang subscription lang, tsaka isang like. Okay na yan. Then, follow. If you like the video, try to follow on our discussions. Hoping na meron din kayong mapulot dito sa mga isisiwalat natin dito, mga information that will help you uh, in your daily lives. Maging positive tayo sa buhay natin. Today, ang topic natin, I was not supposed to discuss this kasi iniiwasan ko yung mga mga topics na masyadong uh, nagaganap pa, ongoing pa. But anyway, pwede naman nating i-discuss ito dahil nga kahapon hindi ko siya napanood. But nagiging disgusted lang ako dahil nga sa mga actuations sa mga congressman, congresswoman nasa HOR natin na walang pakundangang ginawa yung mga violations of law na alam naman nila, some of them are lawyers, at binaliwala nila yung nalalaman nila sa batas. At sila rin ang, tandaan natin na sila rin ang gumagawa ng batas. At dapat, yan ay sinusunod. Alam naman natin na meron talagang silang ulterior motive. Kaya lumabas yan in almost hearing ng HOR sa Quadcom, at ito naman ngayon yung good governance na headed by Representative Chowa. I think sa 2nd District of Manila siya, and is running, and medyo tagilid siya dyan dahil maraming nakapansin sa mga ginagawa niya dyan sa House of Representatives. Kung sino man makalaban ni Chua, alam na ninyo anong gagawin nyo. Ngayon, babalik tayo doon sa topic natin, which is yung hearing kahapon na kinakandak ni anong first name nito ni Chua, Joel Chua. Sinabi pa nga ni, ang comment pa nga ni Isko dyan, Chihuahua daw. Kasi maraming ginawa palang kabalastugan yan doon sa Manila. Na kahit nung una, siya Isko talaga ang nagdala niyan para manalo. So, ano lang yun, segue lang yun ng konti. So, balikan natin yung hearing kahapon. Napakalungkot na nangyari at nakakainis. Dahil marami mga congressman na talagang nagpakita na sila ay may intensyon na sinusunod, script na sinusunod para talaga gipitin si Inday Sara. Dahil wala si Inday Sara, ang ginagawa nila, ang pinapatawag nila, itong mga tauhan ni Inday Sara, na sa tingin nila ay mapigaan nila at bumaliktad at maging source ng information or any confession para maibahid nila, maidawit nila, maiparatang nila kay BP Sara. Ito ay typical example doon na si Garma na bumaliktad nga. Pinipressure nila, kinukulong nila for almost 1 month hanggang bumigay yung tao. Sabi ng iba, nagkaroon daw ng X-deal pero hindi nga natupad. Yung deal pa lang yan, pupunta ng US, pagdating doon, nabulilyaso, kaya nahuli rin. Hindi natin alam kung, sa bagay, kung babalik siya dito sa Pilipinas, protected din naman siya ng
nasa posisyon. Alam naman natin yan, na hindi mangyaring mapahamak siya kung tutuusin. Pwede siyang bumalik dito. So, ngayon, balik tayo doon. Mahanga din ako kay Attorney July, medyo mahirap yung pangalan niya, first name, Attorney Lopez na lang. Dahil napakatibay niya, hindi siya naligaw, hindi siya nagpatinag doon sa mga tanong ng mga illogical na mga tanong ng mga congressman at congresswoman. Itong mga to, mga lawyer naman, pero yung tanong nila, alam naman nila na hindi talaga are not ethical questions. Alam nila na against sa law yung mga tanong nila, pero pinapatuloy pa rin. Minsan nakakatawa na kahit na yung mga hindi naman knowledgeable ng mga tao sa batas, matatawa sa mga questions nila. For instance, yun ang unang-una na tinatanong ni Congresswoman Luistro, abogada ito. Tinatanong niya ang background, taga Davao daw sabi ni Attorney Lopez, taga Davao ako, ganyan. Kailan ka pinanganak? Bakit itatanong mo pa ba yan? Tapos tinatanong kung saan siya nag-aral, sa San Bida. Medyo ahead siya ni BP Sara, kaya ganun. Gusto niyang i-connect na ikaw na-appoint ka as an OBP Chief of Staff dahil talagang tauhan ka ni BP Sara. Naging administrator ka nga nung panahon na si BP Sara naging mayor. Parang ganun. So, favored. Ibig niya sabihin na pinapaboran talaga itong tao na to dahil nga sa kilang acquaintance. Ang tanong ko, may pagkakamali ba yun? Mali ba yun? Nga ang kukunin mong mga tao sa isang opisina o sa isang kumpanya ay talagang may tiwala ka. Kaya nga yung word na confidante. You have the confidence, you have the trust and confidence that this person has high integrity and can do his job or her job. Kung anong inuutos mo. So, hindi yan mali. Gusto niyang ipalabas na ito talagang binigyan ni BP Sara ng mga siguro sekreto. May kinalaman sa mga sekreto na nalaman na ginagawa ni BP Sara. Hindi naman lahat na taong you have confidence, lahat na bagay sasabihin mo sa kanya. Depende sa kanyang posisyon. So, ganyan ang unang tanong ni Congresswoman Luistro. Meron din siyang tanong, yung sinasabi niya, dahil maraming hindi umaten, yung punda sa Caraga, dahil nga anniversary ng Office of the Vice President, nag-iikot sila ng iba-ibang lugar para to celebrate their anniversary of the Office of the Vice President. I think it's the 89 anniversary of the OVP, at gusto lang i-celebrate doon sa mga local, mga LGUs na tinutumbok nila. Bawat area pinupuntahan nila. So, nung time na yon nagpunta nga sila si BP Sara sa Caraga. May mga kasama siyang mga staff niya, yung mga undersecretaries. At tatlo yata sa mga gusto nilang mag-attend diyan sa hearing na yan ay hindi umattend. Kaya nag-issue nga sila ng contempt order. Ngayon nga, nag-issue pa sila ng in-inform nila yung police at saka NBI, yung Sergeant of Arms, binigyan ng order na huhulihin yung mga yan, dalhin dyan sa Kongreso. So, ngayon, ang tanong ni Luistro kay Attorney Lopez,
saan ba mas sinabi niya na hypothetical question daw yan. Ano yan? Ang impression ko, how foolish of you to ask a hypothetical question in an investigation like this. And supposed to be dahil kayo ang you have legislative you have a legislative power, and ngayon na you acted on judicial power na binigay sa inyo no, to craft laws, kasi sinabi niyo na in aid of legislation, kailangan yung mga protocols niyo, yung mga gagawin niyo dyan sa hearing, ay parang court proceeding na rin. Kahit naman hindi kayo korte. Kung magtanong ka ng ganyan sa korte, hindi ba out of order ka lang ganyan? Sabihin mo na hypothetical, you should ask hypothetical questions. Para ano? Parang anong makuha mo doon? Oh, para lang itatrap mo yung tao. Meron pa nagtanong doon na isa, parang si Gutierrez na yes or no din, inulit. Yes or no, kailangan sagutin mo ng yes or no. Hindi nga yan democratic. Hindi yan against the right of individual. Self-incrimination yan pag mga ganyan. So, I don't know kung nainis na ako, hindi na ako nanonood dahil wala eh. Yung hypothetical question na tinanong mo, bakit sagutin ko yan? Hypothetical na nga yan eh. Kaya nga, nung sumagot si Attorney Lopez na hindi nga niya masagot yan dahil hindi naman siya ang person na pinagtungkulan doon sa hindi pag-attend. Kung saan ang mas importante, ang pag-attend dyan sa hearing na yan o sa pag-attend doon sa anniversary ng OBP sa Caraga na linalait pa niya yung mga bayan doon. Dahil maliit lang naman mga bayan yun. Despite, regardless kung maliit sila, dapat naman pupuntahan. Dapat ngayon maliliit ang pupuntahan natin. Dahil nangangailangan sila ng tulong. Yung mga hindi gaanong develop ng mga barangay, mga towns na medyo depressed or nasa lower class ng pagkabayan, yun ang dapat natin puntahan. Kasi sigurado may mga tao dyan, medyo nangangailangan, naghihikahos, dahil nga mahina ang kita ng bayan nila. Kaya mali yung sabihin ni Congresswoman Luistro na maliliit lang, na yun ang binibigyan ng importansya ni BP Sara. Kasi yan ang pinupuntahan nila eh. Hindi niya alam na yun ang mas nangangailangan. Pupunta ka sa first class city, first class municipality, bakit pupunta ka dyan? Malaki ang kinikita ng bayan na yan. So mali yung sinasabi niya. Kaya parang naisip ko, ay ano ba itong babae na to? Meron bang she sounds good lang. She sounds intelligent, but she's stupid. Kaya mga question niya, nakakatawa eh. Noong pa yung nagkasagutan sila ni President Duterte with regards to the extrajudicial confession. Diba? Nasuplak siya. So ngayon, ito na naman ang ginawa niya. No? Kaya, maganda naman na Attorney Lopez stood her ground. No? Hindi siya swayed. She was never swayed with the mga gulat-gulat ni Luistro na mga questions. Then, sina Acop, Congressman Acop, at saka itong si Dan Fernandez, I think. Hindi pala, si Suarez, nagtatanong regarding nga doon sa nabasa nilang report or paper na request ni Attorney Lopez to kuha na kung pwede, huwag mo nang ilabas itong result ng kuha audit na to dahil hindi pa naman tapos ang audit, which is reasonable. Hindi pa nga tapos, ba't ilalabas nyo?
At saka meron akong ano diyan, problema sa ginagawa ng COA. Kaya nga ito sa isang interview, sabi pa nga ni BP Inday, na ang COA ngayon hindi na ganyan ka-independent. Nahahawakan na rin sila. Di natin alam, baka nalalagyan, o meron diyang tao, hindi naman siguro lahat kasi I've witnessed some hearings with COA auditors. Ano naman sila, fair. Pero merong iilan na naririnig ko talaga na favor talaga doon sa mga congresswoman at congressman na nagtatanong. Kasi they're complementing the claims of the congressman. Parang pinapalakas yung mga sinasabi ng congressman. I don't know kung pressure lang yung auditor na yon, yung tagakuha na yon, o talagang kasama siya sa script. Ganon eh. Kaya nga itong lumabas na request ni kasama yan sa script. So, isa rin ito na manifestation na meron talagang hudas din dyan sa kuha. Bakit linabas niya dyan? Dapat confidential nga yung mga audit eh. Di ba? Kaya nga isa yun sa mga I think na dapat asikasuhin. Lalo na with regards to confidential fund. Kaya marami tayong dapat na pag-usapan tungkol dyan sa confidential fund. Confidential, tapos ilabas mo. Sabi pa ni napakabubong statement ni Franz Castro, confidential pa nga, tapos gawin pa natin confidential. Parang, gago ka pala eh. Alam mo na confidential, ba't pag-usapan mong publicly? Diba? Confidential eh. Si President Duterte, yan din ang sinabi. Sa totoo lang, yung mga yan, meron kayong hearing na ganyan, dapat yan hindi talaga maririnig sa public. Kasi meron mga items dyan na delikado. Kaso nga lang ang kausap hindi naman pro-government eh. Yung mga Makabayan Black, sana Makabayan daw, hindi. They are against the government. Kaya ganyan. Mamaya, discuss natin yan kung bakit sinabi ko yan. So ngayon, ang susunod na nagtanong, ito si Congressman Ako, the same with Gigi Suarez, ini-insist talaga nila na meron talagang problem, meron talagang violation na ginawa ang OBP dahil nga nire-request nila yon na kung sana wag munang ilabas yan dahil hindi pa terminated hindi pa completed yung report at ma-expose lang yan sa public. Expose ang word na ma-expose lang yan, gamitin lang exposure, ganun ang meaning. Kung sabihin ni Franz Castro na do you think na our intention is for exposure lang nitong problem na to, na confidential fund? Of course, yun ang intention mo. Siyempre, si Attorney Lopez, hindi niya sabihin yan. Kaya nung panahon na yun, hindi pa siya cited for contempt. Pero kung tutusin, ako ang tanongin na ganyan, of course, yun ang purpose nyo. Parang mapalago yung propaganda nyo against sa government. Simple lang yan eh. Tapos, yan pa ang sinabi ni Franz Castro. So, yung kay Akop, then later, ito na si Franz Castro. Actually, ito na yung final na nangyari. Marami siyang sinabi na tungkol doon sa mga unang-una, yung minention niya, yung regarding sa mga pundo na in 11 days daw, I think it's 6 million na napupunta sa mga safe houses. Yun ang sinabi. Ito kung tutuusin nyo, confidential ito dapat. Because it entails security ng ating bansa. We should remember that ang terrorist na mga rebelde sa ating bansa ay buhay na buhay pa. At napakadelikado. Dahil hindi lang sila nagre-rebelde para
mapatuloy yung ano nila. Kung hindi, gusto nilang agawin ang seat of government. So, ganyan ang ano nila, intentions. But right now, ano na yan, napaka-remote na mangyari yan. So, it will take them uh, another 50 years siguro bago darating sila sa point na makuha nila yung government. Na almost decimated na nga sila doon sa ginawa ni President Duterte through NTF-ELCAC at saka yung ginawa. Kasi si Inday, talagang anti-communist yan noon pa, sina Pastor Kibuloy. Kasi they have bad experience in Davao. Ilang beses na pumbay ang Davao. Ilang mga civilians na pinatay ng NPA dyan sa lugar na yan. Kaya they have the experience. Natawa ka, ito pala, isa sa mga point ni Luistro, bakit kanyang kalaki ang confidential fund ng isa pa rin, yung minention niya yung regarding sa confidential fund na ginagamit ni BP Sara sa City of Davao. Isang tanong, bakit umabot kayo dyan sa City of Davao na ang pinag-usapan naman natin yung OBP confidential fund? Okay, tama si Attorney Lopez na pinapunta siya dyan dahil sa speech ni Congressman Valeriano regarding nga dyan sa paggamit ng confidential fund ng OBP. Dapat doon lang siya magbigay ng kanyang opinion as a resource speaker or resource person. Dapat hindi niya i-touch yung other topic by asking doon sa confidential pa ng Mayor Sara noon. Wala na yan, out of the topic na yan. Dapat na hindi na i-discuss. Dahil nga ang intention nila, talagang maghanap ng butas para idiin si BP Sara. Kaya sinama na nila yung confidential fund during the time na nagiging mayor si BP Sara. Tapos 2016 to 2022, sinama rin yan. Doon nila diniin dahil during that time si Attorney Reyes ay administrator ng City of Davao. Kaya nga sinagot na lang ni Luistro, ni Attorney Lopez si Luistro. Pero kung tutuusin, dapat hindi na kailangan siya sumagot doon. Kasi out of topic ngayon eh. Para naman hindi siya madiin ng husto, si Attorney Lopez, sinagot na lang niya. Na administrator lang ako, ang ginagawa ko, mag-monitor lang ng mga activities ng mga projects ng city government at pumipirma na siyang butcher. But hindi niya alam yung paano yung ins and outs, yung intricacies ng confidential fund. Kung sinong pinagpatungkulan, mga ganyan. Totoo naman yan eh. Sumabat ba ito si Konggon ba yun? Mayor daw siya for 1 year. Sa Ologo po yata. Tingin ko wala namang wala namang alam yan. Sinasabi niya na siya daw, administrator daw niya, alam daw yung mga confidential fund. Talaga sigurado kayo na alam? Or kung sigurado man kayo, yun yung inutos niyo sa administrator niyo, hindi naman pare-pareho ang city. Iba-iba naman ang ordinansa bawat city. Ikaw, iba ang policy mo sa mayor, iba rin kay VP Sara. Di ba? Ganon yun. Kaya pala maraming paratang sa kanya na raw, sabi ng iba na kasama daw yan sa narco list. Si Konggon. I don't know kung totoo yan. Pero nasa listahan daw. Sabi niya, bakit nasama daw siya sa listahan? Dahil daw sa chismis. Ang galing naman, masama ka sa narco list na napakadelikadong listahan. Hindi yung listahan ng may pagkakataon ka diyang madisgrasya kung kasama ka na dyan. Tukhang yan eh. Kaya, hindi mo sabihin na chismis lang yan. May basihan yan bago ka mailagay dyan. Hindi yan
na kwentong barbero lang na ilalagay ka dyan. Maraming intelligence agencies ang Pilipinas. Ang dami. Oh, bukod sa PDEA, ang dami dyan na nagbibigay ng information para mabuo yung drug list na yan, narco list ng presidente. At saka yan, chinicheck yan. Hindi basta-basta ilalabas yan kung wala ka talagang basihan. Kaya hindi mo dapat sabihin na chismis lang. So, yung sinabi niya na administrator doon niya, dahil naging mayor daw siya ng Zambales, I don't know kung Olongapo ba yun o baka hindi ko na research ito si Congon eh. Ngayon, na hindi daw ang administrator doon niya pumipirma din daw. So, gusto niya ipalabas na talagang alam ni Attorney Lopez yung regarding sa confidential fund ng OVP rin. No? Sa OVP, chief of staff siya eh. No? Hindi niya hawak yan. Iba ang hawak niya mga trabaho. May ina-assign na trabaho sa kanya. No? Hindi niya alam. Ngayon, nagtanong din si may comment din si Luistro na bakit ganyan kalaki daw yung confidential fund ng Davao City. Sa lahat daw ng mga bayan, ang Davao lang daw ang pinakamalaki. Na sabi nila, safe naman daw ang Davao, progressive. Bakit malaki ang confidential fund? Hindi, natatawa ako. Hindi mo ba alam saan ka ba galing? Saan kang galing, sa bagay, taga Batangas ito eh. Pero I doubt kung hindi niya alam na kung ilang taon ka man, sigurado mo alam mo na ang Davao ay napakagulong siyudad noon. Ang Davao hindi ganyan. Ako ako mismo witness ako. Kasi during those times, ang mga parents ko diyan, dumaan kami diyan. Tumira kami diyan ng ilang linggo, din pabalik-balik kami diyan. Talagang nagkataon lang na yung work ng father ko diyan. Kaya sumasama ako during vacation time. Kaya nga nakilala ko na si President Duterte noon pa eh. Sinabi ko yan sa mga previous vlogs ko. Nakita ko na siya, personally nakaharap ko na siya with my father. Kaso siguro hindi na niya maalala na tagal na yun eh. Fiscal pa nga siya eh. Fiscal pa lang siya. Saka si BP Sara nakita ko na yan. Maliit pa yan. Kita ko na yan. Ngayon, sabi niya, peaceful lang Davao, ganyan daw. Bakit ganyan kalaki ang confidential fund? Hindi mo ba alam gaano ka-expensive mag-quell or mag-stop ng terrorism sa isang lugar? Napakarami mong bigyan ng pera para lang makuha mo yung tamang information. Hindi naman pwede yung information na sabihin lang, pare, sino bang gumawa ng ganyan? Pare, sino ba yung culprit nito? Sino bang gumawa ng ganito? Sino bang pumatay nito? Sino ba yung mga magugulo dyan? Anong grupo ba yan? Ibig mo sabihin, chismis lang yan? Lang. Hindi. Bibilhin mo ang information. Some information are so important dahil kapalit dyan ang buhay ng tao. Kung yung information na ibibigay mali-mali, kailangan talaga reliable yung taong bibigyan mong information at may halaga yan. Yun ang tandaan. Siguro sa lugar niya wala naman terorista dyan eh. Dito sa Davao nandoon nasa forefront ng terrorism yon, ng insurgency, hindi lang ng mga NPA kundi yung before mga Muslim insurgents, nandyan lahat yun, kasama yung sa lugar dyan sa Mindanao. Kaya to protect your city, you have to buy intelligence. Hindi yung intelligence na galing lang sa isang source. Maraming sources yan, and you have to buy that information. So maintindihan niya dapat. Naalala mo ba yung
Mayor si BP Sara, kung anong year yon, na binumbahan yung night market dyan. Ang daming patay noon, di ba? Oh. Kahit na ganyan sila ka-secure, nalusutan pa rin sila. Oh. Kaya ganun ang confidential fund. Yun ang confidential ng intelligence fund. Nga dapat naman hindi binubulgar sa publiko. Hmm. Kung sila mga bata pa siguro yan, alam niyo ba na yung LRT, binumba na yan? Sumabog yan sa Blumentritt. Sumakay yung naglagay ng bomba sa Carriedo. Sumabog sa Blumentritt. Ang daming patay dyan. Kung hindi lang nyo alam, yan ang nangyari sa Manila. Pag mo sabihin na hindi gumastos yung gobyerno noon, panahonan pa yan ni Marcos during martial law. Huwag mo sabihin na martial law ay parang martial law pa eh. Walang intelligence na nag-i-exist noon. Meron na. Bibilhin mo. Ang kaso nga lang siguro, dahil lax ang tao, napabayaan yung nasa intelligence community, hindi nila na-anticipate yung bombing na yun. Kaya nga dapat talaga, huwag kang magtipid dyan, lalo na dyan sa bagay na yan, bibili ka talaga ng impormasyon. You have to buy information from all sources just to protect your city. That's became very expensive for the city. Kaya nga, mataas ang confidential fund niya. Kaya nagiging most cheapest city siya dahil hindi siya matipid sa intelligence gathering. Binabayaran talaga niya yung hindi pa mangyayari, sino yan, mga ganon. Sige, action na natin para hindi mangyari yan. Hindi pa tayo ngayon naka-experience dito sa Manila ng ganyang katindi tulad dati ng mga terrorism act. So, minsan, kung merong sasabog dyan, yung mga municipality, lalo na sa Mindanao, magtatanong kaagad ang mga tao doon na nakakaalam. Saan ba yung intelligence pa natin? Ano nangyari sa intelligence pa na kinukuha ng mayor para maprotektahan yung mga citizen niya? Saan na napunta? Kailangan talaga yan. Tapos gusto pang ipa-abolish. Confidential fund daw. Nakita niyo? Mamaya pag-usapan natin bakit gusto nilang i-abolish yan. So, balik tayo sa Davao. So, ito si Luistro. Siguro, hindi niya alam yan. Iwan ko kung nakapunta na ng Davao yan. Ngayon, yung nakakainis na mga comment niya ni Luistro. Ngayon, ito nga nung umabot ng interpellation doon kay Franz Castro, nagtataka ako bakit ito convicted na, meron pang mukhang iharap dyan, kahit nasabihin mo na ina-appeal mo pa sa RTC yung kaso mo, meron ka ng conviction. So dapat wala ka ng moral ascendancy or moral na panindigan na dapat magtanong ka, lalo na sa isang abogada na napakabait na abogada, hindi sumasagot ng pabalang eh. Believe rin ako, hindi kayo member ng KLGC to anong pangalan nito? So Luis, hindi ko maano yung pangalan niya, mahirap. Parang parang South African name. So Luis ka. Tingnan ko nga, ano bang pangalan nito? Wag na lang, matagalan. Hanapin pa natin sa laptop. Attorney Lopez na lang. So, medyo mabait talaga siya. Tsaka, proud yung taga San Beda dahil, kahit na anong dikdik sa kanya ng tanong, anong halos susigawan na siya, ganyan. Cool pa rin siya. Di ba? Parang ugaling San Beda yan eh. Hindi ako taga San Beda. Ngayon, yun nga ang kasunod doon si Franz Castro nagtatanong. Yun ang
actually si Franz Castro, hindi nga talaga dapat siya nandyan. Pero dahil nga, ah, ito, binubulgar na ni VP Inday ito, ah, na nag-usap sila. Talagang ang utak niyan ay si Martin Romualdez. Ginamit niya yan si Castro para naman hindi siya matamaan, baka ang intention niya na lahat ibaling ang galit doon kay Fran sa leftist group, mga kabayan, mga makabayan daw na hindi naman makabayad. Ngayon, yun ang intention niya para lang masira ang pangalan ng mga Duterte, especially BP Inday. So, yung nga, na doon nga sa interpellation, sa mga manifestation ni Franz Castro, na-mention pa niya yung pangalan. Instead of asking the chair, uh, Mr. Chair, ganyan, bago ka sasagot, kailangan may paalam mo na doon sa chairman ng committee. Instead na chair, speaker ang sinasabi niya. Mr. Speaker, ulit na naman, kaya nasa isip niya, nabubuking siya na talagang si Speaker Martin. Kasi yun ang nakatime sa isip niya na ito, utos ng Panginoon nila na si Martin Romualdez. Kaya, unconsciously, nandyan sa, kumukunik sa dila niya, yung mga nasa isip niya. Kaya na-mention talaga niya si speaker, di ba? Kaya nga binawi niya yung later part ng kanyang interpellation, nagsasabi niya na wala talagang kinalaman nito si speaker, na siya ang unang nag-file ng motion para maimbestigahan itong 125 million na confidential fund daw. Inulit-ulit niya yun na siya talagang namuno dyan para ma-file yan. At saka, sabi pa niya, hindi lang naman daw yan ang inimbestigahan niyang mga kaso. Diyan daw sa kongreso na yan. Meron daw ibang mga cases na umabot yun sa Congress na talagang in-expose na nila. Ang tanong, bakit hindi mo sinama yung flood control projects ng presidente? Oh. Bakit hindi nyo tinuloy, kung kayo makabayan, yung smuggling yung anti-smuggling na mention nga ang pangalan pangalan nito, Michael, ano apelyido no, ng bata yata ni yung tauhan ni Lisa Aranita, na smuggler. Di ba si Swansing ba yun? Yung taga Mindanao, taga Cotabato ba yun? Na biglang bumaliktad. Mention pa si kapatid ni Lisa Aranita na si Martin Aranita. Di ba? Ba't hindi nyo tinuloy yun? Ba't hindi nyo in-expose yun? Ang daming dapat imbestigahan na kaso. Lalo na itong flood control projects na talagang sinipsip ang pundo ng bayan natin. Bakit hindi nyo in-expose yan? Bakit si Sara lang? Kung confidential pa lahat na mayor may confidential fund, lahat na gobernador may confidential fund. Yung intelligence community natin, yung military, imbestigahan din ninyo. PDR, kay Lasso, confidential fund yan, meron yan. Ba't ayaw ninyo imbestigahan? Yung MOA nyo, ba't ayaw nyo imbestigahan yan? Bakit hindi nyo i-expose? Di ba? Kaya, hindi ka dapat magyabang na ganyan. Hindi lang. Kasi, nasabit ka nga doon sa sinabi mo na speaker. Talagang iutos naman yan ni talagang nagmi-meeting naman kayo para gagawin yung script na yan. Na laging sumasabit, kaya lagi kayo nagpapalit ng script. So, yung sa mga tanong ni Franz Castro, yung una-una nung pinagyayabang niya, ngayon, sinabi niya yung regarding sa confidential fund na bakit ganyan, bakit daw
Ang safe houses, napakamahal daw ng bayad. Binibilang pa niya, 1 million per each confidential ah, safe houses. Yun ang lagi niyang sinasabi na bakit ganyan. Tapos pinakonsensya pa niya yung kuha. Sabi niya, alam ninyo na overpriced. Parang ganun ang gusto niyang ipahiwatig. Yun na, these things are daw na lumabag sa kuha. Bakit hindi niyo sinita? Parang ganon. Nung tinanong ko kung mayroon bang violation, kung mayroon bang linabag yung pagbigay ng pera doon sa pag-renta ng safe houses, wala namang violation. Hindi naman siya naka-red flag. So, paano ngayon? Paano ngayon na magreklamo ka? Kasi gusto mo lang ipamukha na may safe houses. At ano ba itong mga safe houses? Ito yung mga linagakan ng mga nagsusuko, ng mga NPA, nung nagbibigay ng information, ng mga sumusurrender ng mga NPA. Alam nga naman, ilagay mo yan dyan sa gitna ng tondo, sa pako, doon mo ilagay. Talaga maghanap ka ng lugar na hindi mapasok ng mga yun. Kung patayin yung mga yan, wala nang source of information. At saka, kung kukunin niya ng gobyerno, may karapatan ang gobyerno or sa yung OBP na protektahan sila. Dahil kung sumuko yan sa OBP, bakit ibibigay mo sa iba? Ikaw na magprotekta kung may pundo ka man na confidential fund na yan na intended para dyan sa purpose na yan. Okay? Kaya yan 1 million, hindi lang yan upa. Merong mga incidentals yan. Merong mga binabayarang ibang bagay para ma-assure ang security ng source of information, or kung surrenderin man yan, merong secure yung lugar na paglalayakan sa kanila. Pero alam naman ni Franz Castro na yan. Gusto lang niya paalam nga merong safe house daw na mahal, na ganyan. Halos gusto na nilang alamin kung saan yan na located. Para sugurin siguro nila. O gagawa nila ng operasyon. Yun ang gusto nila paalam. Ikaw, nagtatanong ka, Franz Castro, ng ganyang tanong, na alam naman namin na kalaban ka ng gobyerno, ba't ibibigay namin information sa'yo? Di ba? Sinabi pa nga ni Juma Season, kaya nga nandyan kayo ngayon, kasi noong kapanahonan ng People Power 1 na natanggal kayo, nakabalik kayo, so, pumasok kayo sa gobyerno. Kaya ginawa niyo yung party list. Diyan kayo. Dahil sabi ni Juma Season, you join the government to destroy the government. Ito na yon, naging successful kayo. Kaso lang, yung past elections, ang dami nyo dyan. Ngayon, tatlong party list na lang kayo. At pipilitin ng isa sa mga proposal sa mga DDS na i-kampanya nyo na huwag na ibuto itong mga leftist group na to. Hindi na, huwag na nyo tawagin makabayan yan. Hindi naman makabayan yan, ang daming pinatay. Dami nilang pinatay ng civilian. Kahit na may mga kasama nila, pinatay din nila, minasakir nila. So, kung basahin mo yung Operation Ahos, mga ganun, ang dami nilang linibing yan, ng mga kasamahan din nila. Kaya ang isip nila, napasok na sila ng penetration agent. Pinagdudahan na yung mga kasama nila. So, ganun yan. Ngayon, gusto nga niya i-vulgar, halos na lang sabihin, sino bang nandyan sa, na publicly sabihin niya yan. Yung mga mga hitman nila, naghahantay na, nandyan pala sa, ito, sabihin ko, sekreto daw, pero sabihin ko sa iyo. Alam mo pa yung Corinthian Garden? Alam mo yan. Hindi ka maniwala, may dyan, may safe house dyan. I don't know kung meron pa ngayon. Gaano kalaki yung mga bahay dyan? Gaano kamahal? Alam mo yung pinakamurang bahay dyan, 100 million. Para rin yung Dasmariñas. Ang village, saka yung Forbes Park. Forbes Park. So, ganyan kamahal niyan. Upahan mo yan ng
isang taon, papayag ba yung may-ari niya na ganyan lang upa? Na there's a chance na masira pa yung bahay niya kung susugurin yan o bumbahan yan. Hindi papayag yan. Kasi hindi lang naman isang tao ang titira dyan eh. Maraming titira dyan. Saka bawat lugar merong safe house. Doon ng takbuhan na sigurado. Gaano ba ka-safe ang Corinthian? Hindi mo ba alam, papasok ka dyan, tatawag mo na sa telepono kung ikaw, bisita ka ng isang bahay dyan, kailangan alam, magpaalam muna doon sa may-ari na ito si ano, um, bisita dito, ano ba to, totoo bang pupunta sa inyo to, nag-usap na ba kayo, nagpaalam na ba sa inyo, ganun, hindi ka basta-basta makapasok dyan. So, ganyan ka-safe yung lugar na yan. Yun ang mga lugar na tinitirhan ng mga surrenderies, mga intelligence witnesses, yung mga witnesses sa mga regarding doon kumukuha ng mga pangalan yung mga, kaya magtataka ka, alam na alam ng military, ng intelligence community, kung sino, yung, ano bang term doon sa military, yung sino ang commander na to, sinong mga, alam nila, dahil nga, dyan sa mga nahuhuli din ng mga NPA, na yung gustong alamin ni Franz Castro, kung saan yan, para ibigay nila doon sa NPA, para gawa ng masamang ganti siguro. Di ba? So, maliwanag yan. Yung incidentals naman, yung pagkain nila, yung ilan sila, kung walang gamit, bibilhan pa ng gamit. Di ba? Ganun yan. Yung mga security niya, alangan hindi mo pakainin yan. Pakainin mo rin yan. Daily yun. Hindi mo alam kung kailan ma-terminate. Di ba? Yung sina ka-Eric, will burst sila sa mga ganyan. Kaya, yung, parang ito si Franz Castro, parang nanluloko lang. Parang diniyan na galing siya sa movement na yan eh. Hindi man nila alam. Kasi Raul Manuel eh, nagre-recruit nga sila ng mga bata para maging NPA na hindi nila alam yan. Nakakatawa. Kaso nga lang yung ibang mga publiko natin, ibang masa, nakikinig lang. Ngayon pa lang narinig yung mga declarations na yan, probably they will believe. Ngayon ang mahirap. Ngayon, yung nangyari nga yung tanong ni Franz Castro na yung mga tanong ni Gigi Suarez tsaka ni Akop na yung nga nagsigasigahan doon itong OBP dahil ni-request na huwag i-divulge yung report dahil sa totoo hindi pa tapos yung report. Bakit ibibigay mo sa committee na yan? 'Di ba? May reason naman eh na hindi pa ibibigay. Tapos yun ang basis na makontempt si Attorney Lopez. So napaka unbelievable na isang resource person na nandyan talagang nagpupunta para sagutin yung gusto nilang mga tanong na sinasagot naman, may cite mo for contempt. Medyo nagpakumbaba pa nga ito si Attorney Lopez. Humingi pa siya ng tawad kay Franz Castro sa committee na sana i-defer muna yung contempt. Hindi, tinuloy talaga ni Franz Castro. Trabaho lang daw, walang personalan. Medyo nagdalawang isip ito sina Chua at saka si Paduano. Nag-usap-usap sila doon paano gagawin. Kasi alam nila matatamaan na naman sila. Kaya itong reason na talagang lumabas ako nagko-comment ako nito. Yung other vloggers naman dapat mag-comment na ito pero napipilitan ako. Na iniwanan ko yung niche ko para lang ma-discuss ito. Kasi sobra nang ginawa nila. Para lang magalvanize yung intention nila to demonize BP Sara. Kasi akala nila maging successful sila. But
on this hearing, ano bang na-achieve nila? Oh, ano bang charge, ano bang impeachable na evidence or whatever na nakuha nila, material for an impeachment? Maging basis ba to for an impeachment case na i-charge nila kay BP Sara? Napakaano naman siguro ng Kongreso, pero sigurado namang ma-impeach si BP Sara eh. Naghantay lang ng time, naghantay lang, iniipon lang nila yung mga ebidensya nilang walang kakwenta-kwenta. At alam naman nila na hindi talaga yan impeachable offense, ituloy pa rin nila yan, aprubahan pa rin nila yan. Ang labanan, doon na sa Senado. Sana naman, bago yung mangyari, matatapos na lahat. Di kailangan umaksyon yung mga supporter ni BP Sara. So, hindi ko alam kung anong hantungan itong ginawa nila. But clear naman talaga. Klaro sa atin at sa lahat. Gusto ko lang ipaalam doon sa mga hindi nakaalam, they were swayed by the propaganda of this congressman, para lang sirain si BP Sara. Sana naman, huwag kayong maniwala basta-basta sa mga sinasabi nila. So, ngayon, I don't know kung kailan ang susunod na hearing. I heard na sa 25 daw. Si Castro pa, parang tuwang-tuwa siya, tuwang-tuwa rin si Paduano, na contempt nila ito si Attorney Lopez. Tapos, nagsalita si Castro ng huli na dahil daw for some health issues, she was considering na kasi tinatanong ni Chua kung ang contempt kasi daw nila, it is their policy, the contempt nila, regulation nila na kailangan may timeline kung kailan mo i-release. Sabi ni Castro na dahil daw parang nakita niya na may health problem ito si Atty. Lopez, siguro naawa rin siya o natakot. Dalawa lang yan, naawa o natakot sa backlash sa public sa kanila na nakikita na nila sa social media sa YouTube, Facebook, kikita na nila na yung backlash ng mga tao sa kanila. So, sabi niya, sa 25 daw, i-release nila si Lopez, si Atty. Lopez. Ang isang isip ko rin yan, baka starting today, tsaka going towards Monday, that's Monday, no? Baka gagawin nila lahat para magaya nila yung ginawa nila kay Karma. Pero I don't think na bibigay si Atty. Lopez. Makita mo naman, aside from being a lawyer, alam niya ang batas, makita mo yung integrity ng tao. The hair actuations, mahirap mo basagin ng ganyan eh. Kahit anong dikdik mo, kalma lang. Yan, mahirap yan na bumalik o bumaliktad para to witness anything against BP Sara. Yun ang sigurado ako, yun ang balak nila. In the stay of ni Atty. Lopez dyan sa batasan, dyan sa Kongreso, gagawin nila ang lahat para ma-convince nila si Atty. Lopez na mag-testify against BP Sara. Ako makipagpusahan ako, hindi yan babaliktad ng ganyang klaseng tao. Kahit hindi ko naman kilala yan eh. Ngayon ko lang narinig yung pangalan niya, mahirap pa bigkasin. Hindi ako maniwalang babaliktad yan. With the sa tagal ng pagsasama nila ng BP Sara, isipin mo administrator pa, baka before pa, kasi magkakilala sa since Sanbida days eh. So ang ibig sabihin, ang tiwala niya kay BP Sara, ang trust niya at the same ang confidence niya, ang confidence ni BP sa kanya at trust
hindi niya basta-basta sirain. Dahil parang buhay mo na siguro kalahati ng buhay mo, nandiyan ka sa tabi ni BP Sara, tapos bigla mong iwanan. Hindi ako maniwala. So, malalaman niyo sa Monday. Kaya nga, ngayon, nagsasalita pa ito si Gigi Suarez na ano daw, hindi binabaliwala na nila ang contempt na binibigay nila doon sa mga resource speaker na hindi umaakin. So, anong mangyari ngayon? Ibig sabihin, sa ginagawa nyo sa mga witnesses nyo, mga resource witness nyo, resource persons nyo, para kunan nyo ng information with regards to the legislation that you are planning to make. Tapos ganyan ang gagawa nyo, binababoy nyo, binabastos nyo, kinukulong pa ninyo. Pinipilit nyo na magsalita, na hindi magsalita. Ang gusto niyo na sundin yung gusto niyo yung sagot. Yes or no pa kayo. So, ang ibig nyo sabihin, susundin kayo ng mga tao na yan. Alam nila, kahit na you charge them administratively, may laban sila. For what violation? Yang hindi pagsagot dyan, hindi pagdalo dyan, I don't think matanggal yung mga yan. Kaya legally, marami namang attorney din na mga undersecretary na Inday, mga tulad ni Attorney Lopez, alam nila yan. Hindi sila ma-charge administratively kung hindi sila atin ng hearing, which is reasonable. Kaya anong ginagawa ngayon? Ang mga reason nila na hindi sila umatin ng hearing dahil umatin sila, may trabaho sila. Ibig sabihin, hindi nila pinabayaan yung trabaho, which is mainly the basis kung mag-file ka ng administrative case. Mostly yan, non-performance of duty yan. Hindi ginagawa ang trabaho ng isang empleyado, lalo na sa gobyerno. Kaya, pwede siyang matanggal. Aside from malversation, other cases, immorality, mga ganyan. Kaya, anong diskarte ng OBP ngayon? Huwag mo sabihin na umalis ka ng bansa, wala kang ginagawa. Kaya si Attorney Lopez, meron siyang reason bakit umalis siya. Hindi sila umalis ng bansa, nandito sila, nagtatrabaho sila. Kaya, tinaon na anniversary, di matalino rin si Inday Sara. Napaka, strategic din ng ginawa niya. Sabihin mo na, may trabaho ka, na hindi mo pinabayaan yung trabaho ka. Paano ka ma-charge ng administrative case niyan? Hindi ka man nagpabaya sa trabaho mo. Pina-prioritize mo yung trabaho mo rather than the case ng haharapin mo na hindi ka naman, actually, you're not an accused person. Maging witness ka lang naman doon. Maging kang resource person na lang doon sa Kongreso. So, wala kang administrative case niyan. Hindi ka nag-absent. Kaya kung titingnan ng iba, regular move lang yan, pero depensa yan kung magsasampa ng kaso yung Kongreso. Subukan nila magsampa. Darating yan doon sa Supreme Court, yan ang maging decision ng Supreme Court. Mapapahiya lang talaga sila sigurado. Kasi meron ng president yan, yung sa Parmali. Anong sinabi doon? Na hindi justifiable na ikukulong mo yung resource person mo ng ganyan for that purpose. Kasi may karapatan yung mga nagwi-witness dyan. Di ba? So, alam ni BP Inday yan. Kaya nga gano'n, yan ang laging sagot. Ngayon na na-contempt na si Attorney Lopez without very justifiable na reason, isa yan sa mga points na isasampal sa mga mukha ninyo once na nagpalit ng administrasyon. For sure, sigurado yan. Binibilang yung mga yan. Medyo kilala ko alam ko yung behavior sa mga actuations niya, sa mga sinasabi ni BP Inday. Hindi kayo talaga patatawakin yan sa mga ginagawa ninyo. Linilista yung mga pagkakamali nyo. I don't know kung
darating ang point na mapapatawad kayo. Pero with the aggravating circumstances na ginawa nyo, sobrang bigat ng mga ginawa nyong paratang, I doubt na darating tayo sa point na yan. So, siguro, ito lang ang di-discuss natin for this time with regards to this topic. At sana nakakuha kayo nakapulot kayo ng information with regards kasi yung ibang hindi ito thoroughly nagdi-discuss ng over the media. Kahit na yung mga lawyers natin have not discussed this thoroughly. So I gave my commentaries on this and my comments with regards to this incident in Congress. Kaya nga, weaponize na talaga ang House of Representatives by Martin Romualdez just to destroy the name of BP Sara. So, sobrang niyang takot dahil kahit anong gagawin niya, 1% lang talaga siya. O anong magagawa mo dyan? O nag-ano ka pa, namimibigay ka pa ng pera doon sa sa Mega Mall. Campaigning na social na campaigning yun dahil sa loob ng mall meron pa nga akong kaibigan dyan sa loob ng Mega Mall na sinisigawan daw nila yung sigaw ni Martin Romualdez. Narinig daw ni Martin yung sigaw nila na yung sinisigaw niya doon sa Cavite. Maraming vlogger ang ginawang pag marinig ang pangalang Martin, yun ang sinisigaw. Tumatawa lang daw, tuwang-tuwa daw, na parang nadikit na sa pangalan niya yan. Di ba? So, nakita mo rin ang kakapalan ng mukha. Di nahihiya. Di ba? So, with this, thank you sa pagdalaw niyo sa channel na to. Salamat sa pagsama niyo sa akin with the discussions with this mga observations with regards to the incident that happened yesterday. Maraming salamat at isang request ko sa inyo para naman ma-develop itong channel na to na medyo lalago ng konti at makapagbigay pa tayo ng more information para sa inyo. Kindly subscribe naman, kahit isang subscription lang. Then like din, wala namang bayad ng like, pindutin lang niyo yung like. Then you can share this to your friends, to your relatives, para naman dadami tayo sa channel na to and we will become a community. So with this, thank you for coming over. Maraming salamat at sana sa sunod na vlog dadalo din kayo ulit. So thank you. Please subscribe. Justin Talk News Waits. Salamat po at see you in my next vlog.